my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I'll follow you. I'll follow you. We follow you. Glory to the name of Jesus Christ. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Glory to Jesus. Kasi nakaraan, yung mata ko, parang mayroong siyang nana. Tapos ipacheck ko kay mama, sabi ko, ma, tignan mo ito, ma. Hindi ko alam kung ano ito. Siguro sa sa pag mag-practice kami. Kasi, marami kasi akong ginagawa sa school. Tapos, lagi kami nag-practice siguro sa Alikabok. Ayun, tapos, sabi ni mama, mag-pray ako. Tapos, yung pray ko. Tapos, nawala na. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Mga gano'n po katagal nung pinag-pray po tapos nawala, ilang minuto po yun? Kinabukasan, nawala na. Thank you, Jesus. Amen. Thank you for your wonderful testimony. Hallelujah, praise God. Ayan, so dito sa Chom is, praise God, so that's a right instruction from the mother. Salamat din po, Pastor Junel. Thank you, Jesus, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Amen and amen. Hallelujah, praise God. Na yung reklamo nila ay nakakisal na ate, hindi amin dumaan talukon. At saka ang problema ng pinamilyon ang problema ng senior ay hindi jurisdiction ng barangay. So naniniwala aming samahan na hindi matatagumpay ang kaaway. Nakalanan ni Jesus. Amen. Sakit na. So, ang findings nun, appendicitis na kailangan operahan. So, dalawang isip kami kasi pinag-prepare namin. Nag-request ako ng prayer kay pastor. Pumunta sila pastor doon sa hospital. At simula nung pinag-pray, wala nang nararamdaman na sakit. So, pero ang doktor patuloy niya kinukumbinsi yung anak ko na operahan. Yun lang daw ang solusyon. Opera daw kasi babalik-balik lang daw yan. So, nag-pray kami na ayaw ko maoperahan kasi unang-una financial problem talaga. Kailangan hindi lang siguro mga 200 na gagastusin namin. So, iniiyak namin yan sa Panginoon. Sabi ko nga sa kanila, mag-set tayo ng time, magkaroon tayo ng prayer warrior, kami magpamilya. So, nakarang Friday ngayon, pastor, nag-pray kami sa bahay, nagkaroon kami ng prayer meeting, prayer gathering sa bahay. So, nag-join din yun ng anak ko. So, nung nakaraang araw, pumunta ako doon, sabi ko, kasi tuwing hapon ng dalaw ng doktor, ay nagpauuna sila na operahan. Pumunta ako ng hospital, nandoon pala yung, kung nahuli lang ako ng mga 1 minuto o 2 minuto, maoperahan ng anak ko. Kasi kinukumbinsi talaga nila. Kasi alam niyo naman sa doktor. Sabi ko, Dok, ilalabas ko muna siya. Sabi ko, nilalabas ko muna siya. Unang-una, wala naman siya nararamdaman. Sabi ko, ganon. Obserbahan ko muna, Dok. Sabi ko, in case lang, ikaw pa rin ang doktor niya. Sabi ko, siya pa rin. Hindi na kami kukuha ng ibang doktor. Kasi ikaw din yung nakakaalam ng case niya. Kasi maraming findings Mayroong gastro, mayroong, gallstone. Kaya sabi ko nga, di ba nakaraan na, share ko rin na gusto na siyang operahan doon sa gallstone niya. So ngayon, hindi pala gallstone dahil narandulo sila ng CT scan, kumbaga ng CT scan, para makita lahat kung anong problema sa tiyan niya. Kasi hindi naman sumasakit ang binti niya, hindi naman namamanhid ang tagiliran niya, hindi naman masakit ang tiyan. Kapag dinidiin ng doktor, walang masakit at malambot. Kaya sabi ko, hindi sa doktor, sa Panginoon yan, para sa Panginoon yan. Sabi ko, spiritual ang sakit mo. So nag-start kami nakaraan at magsisit pa rin kami ng tuloy-tuloy na prayer sa bahay. Nakalabas kami ng biglaan. Within 1 hour, kailangan makalabas na kami kasi yung time na yon, ang plano namin, magkakaroon kami ng magkukulang-kiral kami para makahingi kami ng tulong sa mga kung saan agencies dyan o saan kami pupunta. Mayroon na kami mga papel. Ang problema, hindi lang napirmahan ng doktor kasi
huli lumabas yung request namin. So, yung gabi na yun, sabi ko, kailangan natin ilabas. So, ang franchise, may kulang pa pala, kailangan pa kumuha ng certification sa LTO. Pangalawa, yung motor, kailangan i-impound sa hospital kasi ginagamit nila. Sabi ko, wala tayong choice, kailangan natin lumabas na yung bago mag-11 kasi 11 cut off. Dadagdag na naman another na ilang libo na naman dahil sa kwarto namin at saka sa mga pagkain. Ang pagkain kasi na tataas na naman ang bill namin. Kaya tapos Friday, walang OP sa Kapitol at saka sa Sabado, Linggo, walang trabaho. So mag-stay kami doon ng ilang araw. Eh okay naman yung pasyente ko, lumalakad-lakad naman doon. So yung oras na yun, nag-chat kami sa group chat ng pamilya namin. Yun, may nagpapadala, may nagpapahiram ka na-produce namin yung ng Panginoon. So ililid ka niya doon sa tamang proseso na according to the will ng Lord, hindi sa will natin. So puri ng Panginoon. Tungkol rin lang sa Panginoon, anyaya sa akin, iglesia, sama ko. Lahat, marami ko nang kinukuha kasi tungkol yan sa Panginoon eh. Pero dito lang po ako, nagising sa Diyos. Ito. Tanong niyo sa akin kung bakit. Dito, lahat na karamdaman ko, talagang pinagagaling ng Panginoon. Jesus, salamat po. Wala na po pala ko. Salamat Pastor Junel. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. So, siya po kasi ay nagapalo-palo sa ulo. Ayan, so minsan inuuntog niya po yung ulo niya sa pader. Ayan, so kaya pag pupunta kami sa tahanan nila, so wala kami ibang ginagawa kundi mag-declare lang sa tahanan. Ayan, so praise the Lord. So yan yung testify niya, sabi niya hindi na siya nagapalo sa ulo. Amen, praise the Lord. So glory to Jesus. That was Saturday, biglang tumawag ang anak ko. San Mami, punta ka rito kasi si Ishi, yung isang apo ko, sa Bonifacio Street, pabalik-balik sa ospital, pabalik-balik ang lagnat at fever niya. Okay, sige, pupunta ko yan. Pinag-pray ko po siya, dala-dala ko yung anointed water, nagkaroon po ako ng declaration sa kanya, yung ginamit ko po yung applying the blood of Jesus na talagang ginagamit natin sa paghihil ng mga may sakit. And then siguro mga about 30 minutes po, pinagpawisan siya, and then tumutuloy yung luha niya, tapos bigla na lang siyang nagsalita na, thank you Lord Jesus, Papa Jesus, salamat po. Sabi niya ganyan, pinagaling mo po ako, salamat po Panginoon Jesus, sabi niya ganyan. So, niyapos ko pong aking apo, and then nakatulog po siya, and then pinalo up ko po sa anak ko kay Abby. Sabi niya, Mami, hindi na siya binalikan ng sakit. So glory to the Lord, hallelujah. Napakabuti po ng Panginoon dahil isa po tayong ginagamit na instrumento ng ating Panginoon. Basta tayo po ay naka-align sa kanyang mga salita. Ipinagkaloob na healing sa akin ay mula po nung hindi ko po ito na-develop at yan na nada-develop. Pero nung maging isa po ako sa Jaong family, ito po ay nagkaroon talaga ng himala sa buhay ng aking pamilya. Amen. Glory to God. Of the nation, Prophet Chumari Jaos, and our loving pastor, whenever we call, darating siya. Please welcome Pastor Junel Imperial. God bless you, Jan. Lift up our hands, Father, in the name of Jesus, we thank you, Lord. This is all by your grace. Lahat kaming nandito po, Panginoon. Tinadhana mo sa pagkakataong ito upang kami muli ay makapagsamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. We humble ourselves with humility and fear of God. For it is written in the Word of God, with humility and fear of God, it brings life, it brings honor, it brings wealth. Father, in the name of Jesus, as your servant, as we are connected to your servant, the prophet, as we honor the altar of grace that is overflowing in this kind of ministry, surpasses beyond in our understanding. We're in signs and wonders, healing and miracles, and even prophecy, the power of words that will unleash and release from the mouth of your servant. Oh God, it shall come to pass, and it shall come to pass, and it cannot be otherwise. In every aspect of our lives, you shall it be, in the name of Jesus. This is the season wherein our financial struggle is over. This is the season wherein our health struggle is over, in the mighty name of the Lord Jesus. This is the season wherein the relationship struggle is over, in the name of the Lord Jesus. Declare with me, Father, in the name of Jesus. As we humble ourselves, muli kami nagpapakumbaba. Patawad sa aming mga pagkukulang, kasalanan, kamalian na hindi namin alam, hindi ayon sa iyong kalooban. Salamat sa pagkakataong ito. We have a chance to renew our mind, to receive a fresh revelation from your very own words and from the utterance of my tongues. Release your words that brings power, that brings strength, that brings edification. In the mighty name of the Lord Jesus, I am redeemed. I have the power to manifest the word of God, and my enemy will going to be tremble and stumble in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, we hereby decree and declare a divine wealth transfer
be with us now. Open heaven. It will overflow unto us in Jesus' mighty name. We are blessed because we are in the house of solution. We are in the house of solution. Hallelujah. Ito, taas na kami ng first time. Okay, first time. Glory to God. Sino nag-invite sa'yo, brother? Paano mo nalaman dito? Paano mo nalaman? Tanong ko ako, kuya. Nagtanong ka. Wow. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Anong gusto mong hilingin sa Panginoon? Di ba dati, eh? Anong gusto mong hilingin sa Panginoon? Sana po magaling ako, kuya. Magaling. Anong gusto mong gumaling sa kanila? May sakit kasi sa ngayon. Anong sakit? Sino doon? Ang pamilya mo may TB. Pakikuha po yung contact number kasi hindi po biro yung kinaharap ng pamilya niya. This is what we call a generational curse dahil buong pamilya, hindi po biro yan. And by the grace of God, this week, makapasyal kami sa inyong tahanan. So, hintayin here in this place, walang aksidente. Amen. Of course, ang ating worship team, palakpakan natin ang ating worship team. Hallelujah. Of course, ang ating General Overseer, palakpakan po natin. Dr. Prophet Jomari Jaos and Dr. Prophetess Gretchen Jaos. So, maliban sa mga first time, lahat ba kilala na yung ating General Overseer. Amen. Jesus, the Alpha and Omega Ministry International. So, international po yan. Ibig sabihin, meron sa Dubai. Talagang lumalawak yung gawain po in the span of 5 years. Amen. Of course, i-honor natin yung sarili natin. Palakpakan natin ang ating mga sarili. And of course, the greatest owner of our life in this universe, our Lord Jesus Christ. Because written in the Word of God, lahat ng bagay ay nilikha sa Kanya, para sa Kanya, at tanging para sa Kanya. The best clap at kusog na palakpak sa ating Diyos na buhay. Amen. Aware ba kayo na ngayon ay second Sunday ng month of August? Aware ba tayo? So naalala ko yung testimony na nakaraan ni Minister Susan, ang month of August, maraming mga nagsasabi mahigpit na season. Di ba? Pero dito sa Jaom, hindi tayo apektado. Amen. Keep going lang. Kung matapos man ng buwan na ito, merong trials. Okay, merong limitasyon. I tell you, Pam, pagdating ng August, September, harvest time yan. Harvest time. Basta't be faithful lang tayo. Amen. Hallelujah. Tayo dito, leaders and ministers. Amen. And soon to be pastor. Amen. And of course, I'd like to honor yung ating family from Rojas, Minister Myrene. Amen. Tayo po, tayo. Tayo, Minister Mike. Alam mo, nag-message sa akin si Cedric. Nandun siya na-assign sa kagabi lang. Gusto niya akong tawagan. Minister Mon, paalala mo mamaya, matawagan natin. Dahil sabi niya, Pastor, marami tayong iwiwin dito. Ang dami na akong nasiraan, pero nagtatanong sila ng church. Amen. Meron din tayo sa Quezon. Alam niyo, Pam, kung ako lang tatanungin, kung kasing yaman ko lang si Pacquiao, siguro marami ng church dito. Amen. Pero ano yung maraming church kung walang leader na magtatayo? Amen. Dapat sa mubas, merong tatayo. Amen. That's why ang turo ni Pastor is start for one soul. Yung one soul na kaya mong magsakripisyo. At every night, iiyak mo yan sa Panginoon. Amen. The best clap that we can give to the Lord. Hallelujah. Taas ang kamay ng nagtatangs. Speaking in tongues. Yung nagpipray na nag-i-speak in tongues. Okay, very good, very good. Okay, so maraming hindi nag-speak in tongues. At sabi ng Panginoon sa akin during my prayer time, kailangan mong ituro ito. Kasi nagmumove tayo sa prophetic healing and deliverance. Walang prophetic healing and deliverance na hindi nag-speak in tongues. Tandaan niyo po yan. Manood kayo ng mga ministeryo sa labas ng bansa, mga propeta na tinawag ng Panginoon, lahat nag-speak in tongues. Okay. Merong mga sambahan na hindi nag-speak in tongues. Pero nagtuturo sila ng about speak in tongues. Mali po yun. At sinasabi nila, sa panahon natin ngayon, wala nang speak in tongues. At hindi daw totoo yung speak in tongues. At hindi rin daw totoo yung mga laying hands. Diba? Ang daming mga pinoprohibited o binabawal sa panahon ngayon. Diba? Kaya ang sambahan, masakitin. Kung siguro sa puyat, kung siguro sa pagod, isa po ako doon. But by the grace of God, ako na po makapagsasabi ngayon, na-adapt ko yung anointing ni prophet. Kung pag sinasabing puyatan, isa na doon si prophet. Diba? Walang kapaguran. Amen. Kagabi, anong oras yan sila natulog? Diba? Bukas umaga magigising, magpipreach pa yan, mananalangin pa yan, magsiservice pa yan. Amen. Pero hindi nagkakasakit.